Ang series po natin para sa buwan po ng March ay The Call to Discipleship. The Call to Discipleship. Ang panawagan ng mas malalim na pagsunod sa ating Panginoon. Dalawang talata po ang babasahin natin. Una, yung pinaka-main verse po ng tema na ito. At pangalawa, yung talata po na kung saan ay doon ho natin hahanguin ang ating pag-aaralan sa first installment ng ating series. So first, let's read Matthew chapter 16 verse 24, Amplified Bible Version. Ready, go? Then Jesus said to his disciples, "If anyone wishes to follow me as my disciple, he must deny himself or set aside selfish interest and take up his cross, expressing a willingness to endure whatever may come, and follow me, believing in me, conforming to my example in living, and if need be, suffering or perhaps dying because of faith in me." Yan po ang ating pinaka-main theme, no? At ang ating talata po na pagbabasihan ng ating mensahe sa una po na linggo ay ang susunod po. Let's read Matthew 4:18 to 20. Sige po, sabay-sabay natin itong basahin. As he was walking along the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who is called Peter, and his brother Andrew. They were casting a net into the sea, for they were fishermen. "Follow me," he told them. Fish for people. Immediately, they left their nets and followed him. Going on from there, he saw other brothers, James the son of Zebedee and his brother John. They were in a boat with Zebedee, their father, preparing their nets, and he called them. 27. Immediately, they left the boat and their father and followed him. The Lord bless the reading of His Word. Makakaupo na po tayo. Good morning po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon. Natapos na po ang ating mga harvest event mula po sa couples, mula po sa young people at sa young professional. Kaya palakpakan po natin si Lord sa lakas na ibinigay po niya sa atin. At bakit nga po natin ito ginagawa? Una po ay utang po natin kay Lord ang ating buhay. Kaya po ang maglingkod po tayo at magpasakop sa Kanya at magpakabunga ay isang bahagi po sa ating pong tungkulin bilang pasasalam sa ating Panginoon. Pangalawa, ginagawa po natin ito para marami tayong maimbitahan, maakay, papalapit din po sa ating Panginoon. So the call to discipleship, ang panawagan sa isang mas malalim na pagsunod sa ating Panginoon. You know, pag pinag-uusapan na po ang salitang discipleship, ito ho yung isang topic na mahirap arukin daw, malalim, at mahirap sundin o gawin. Pero maglaro po muna tayo just to lighten up the mood. Okay? What comes to your mind when you hear the word, number one, politician? Sino ho pumapasok sa isip mo? Si Kuya Will? Sino po ba? Pula ba? Or ano ba? Green or dilaw, no? And then what comes to your mind when you hear the word movie star o artista? Nora Honor, para Vilma Santos, para yata mga makaluma yung binabanggit ko, no? Coco Martin, sino pa ba? Pilita Corrales, hindi, paluma ng paluma, no? Okay? And then what comes to your mind when you hear the word athlete? Sino ho? Si Diego? Hindi kayo makaka-relate. No? Siya ho nagsasabing athlete, no? Ha? Okay? And then hero. Sino pong naisip niya pag pumapasok yung salitang hero or bayani? Ito. What comes to your mind when you hear the word Christian? Pag sinabing, ay, Christian ka pala. Okay. Alam niyo po ba, lahat tayo Christian kung hindi ka po Muslim. Pero ang tawag ho sa atin, evangelical Christian. Kasi lahat po Kristiyano, pero ho sa Muslim. Maraming mga tao, maraming naglalaro sa kanilang isip pag binabanggit po yung salitang Kristiyano. However, ang mga unang tagasunod ni Kristo sa Biblia, hindi ho sila tinawag na Christian. Bagkus ang bansag sa kanila ay disciples of Jesus. Ito ho yung isang Bible trivia. Sa kabuuan ng Biblia, 3 beses lang po lumabas yung salitang Christian.
3 times lang po. However, 281 times lumabas ang salitang disciple. In other word, mas tinatawag ng Panginoon ang kanyang mga tagasunod bilang disipulo kesa sa Kristiyano lang. Because the word Christian sometimes could mean a religious affiliation. Saan ka pupunta? Pupunta ako doon sa mga Christian eh. Pero ang gusto ng Panginoon na hindi lamang tayo maging Kristiyano, tayo po ay maging totoong disipulo ni Kristo. So ngayong umaga na ito, pag-aaralan po natin yung panghuli nating binasa, Matthew 4:18-20, kung paanong tinawag ng Panginoon ang dalawang magkakapatid, kasama po ang kanilang mga kaibigan na mga ordinaryong mangingisda, at kung paano sila tumugon sa ating Panginoon sa panawagan ng pagiging disipulo. Alam niyo po, kumpara ho noon, ngayon mas madali na lang maging Christian. Alam niyo kung bakit? Kasi po, marami na tayong mapapanood ng mga artista na Christian. Nandyan po si Brother Piolo, nandyan po sila Sister Sarah Geronimo, no? Pero alam niyo po, iba ho yung salitang Christian sa salitang disipulo. Kung naabutan niyo po yung 90s to 2000 po yata na isang girl group na kung tawagin po ay Destiny Child. Sino ho dito nakaalala? Destiny Child, no? Mga singer po ito, no? Si Michelle Williams saka si Kelly Rowland, at the peak of their career ng Destiny Child, iniwan po nila ang pag-awit, ang entablado, ang limelight, ang spotlight at kasikatan in order to follow Jesus, to serve Him sa isang misyon. You know, madaling sumunod kay Lord kapag pabagsak na yung career mo, wala ka ng choice eh. Pero it's one thing kung susunod ka kay Lord at the peak of your career. And then I remember just this year, meron pong isang dalagang artista na tinanggihan po ang offer po ng isang online gambling casino commercial na magdadala ho sana sa kanya ng thousands of pesos para po sa endorsement po na kung saan ilalagay po ang kanyang mukha sa mga billboard, sa mga TV, para lang i-promote ang online gambling casino. Alam niyo po, ang sabi po ng dalaga na to, I would like to say no. Alam natin na hindi marangal ang kita kung ito'y magmumula sa sugal. And I found out that this lady or young actress is a faithful, fully devoted disciple of our Lord Jesus Christ. Madali hong makita at malaman kung itong tao na to'y Kristiyano lang, kung ito talaga ay isang totoong tagasunod ni Kristo. May paninindigan. May tinatayuan. At hindi ho basta iniingatan lang na pangalan, kundi meron siyang pinaparangalan, walang iba, kundi ang ating Panginoon. So the call to discipleship. Ngayong araw na ito, ngayong panahon natin ito, ang dami pong mga panawagan. Panawagan sa pagkakaisa, panawagan para mag-rally, a call to unity, a call to awareness, a call to identity. Minsan po, pumasok po ako sa ATS, sa may Quezon City. Pagdating ko doon, kakain sana ako sa isang kainan, ang dami pong mga LGBT community people na talagang nagpaparade po sila. Sabi ko, ano pong ginagawa ninyo? Pastor, this is a call to our own unique identity. Po, sabi ko, ang tapang nyo po. Opo, at nandun yung mga media. Alam natin, malapit lang po ang GMA 7 po doon. A call to courage and a call to freedom. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo to, the most important call o panawagan sa mundong ito at sa buhay na ito is the call of Jesus for you and me to thoroughly follow Him to the call of discipleship. Ang dami ho nating sinasagot na panawagan sa cellphone natin, sa chat natin. Pero when was the last time you give utmost seriousness to Jesus' call to you to become His faithful and full devoted disciple ng ating Panginoon? You know, to know God is the highest achievement. But to follow God is the highest calling. Ang makilala ang Panginoon, ang pinakamatinding achievement po sa buhay na ito, sa mundong ito. Pero ang hindi lang po kilalanin siya, kundi ang sundin siya, saan man po niya tayo gustong dalhin, ay isang pinakamataas na panawagan o bukasyon o trabaho
sa mundong ito. So balikan po natin yung verse, Matthew 4:18 to 20. Ang sabi ho dito, as he was walking along the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon and his brother Andrew. Meron tayo ditong dalawang Andrew sa church now. They were casting a net into the sea, for they were fishermen. So Jesus told them, follow me, and I will make you fish for people, or I will make you a fisher of men. Walang ano-ano po, wala na hong pag-iisip pa. I don't know, there's something about Jesus that makes people attracted to Him. Ewan ko ho ngayon, no, bakit ang dami hong panawagan ng Panginoon, parang di tayo na-attract sa Kanya. Mas na-attract pa tayo sa commercial. Saan ang missile, saan may bagong bukas na mall, saan may magandang kainan. Pero there's something in Jesus that makes this ordinary fisherman attracted to the call of Jesus. He just simply said, follow me. Sumunod kayo sa akin. At ang sabi po dito sa verse 20, and immediately, everybody say immediately. Sabihin mo nga sa katabi mo, immediately. Sino ho dito naniniwala sa bahay nyo, importante yung immediately? Dami nating inuutusan, no? Dami nating sinasabi, dami nating pinapagawa. Anong madalas nilang sabihin? Wait lang. Ayan, nakikisabay na po mga magulang sa akin. No? Pero sino ho dito naniniwala na mahalaga ang immediately? They left their nets and followed Jesus. Going on from there, he saw two other brothers, James the son of Zebedee. They were in a boat with their father preparing their nets, and he called them. At verse 22 ulit, immediately, hindi lang po boat ang iniwan nila, iniwan po pati ang tatay nila. Ano pong meron kay Jesus na pag siya po ang nagtawag, ay hindi lamang po nababago ang ating activity, pati ang ating priority sa buhay. You know, following Jesus will never bring prosperity to your life. But it will set a right priority. And you know, right priority in life will attract prosperity. Maraming mga tao nagsasabi, alam mo, pag sumunod ka kay Lord, pagpapalain ka eh. Alam nyo, hindi ho totoo yun eh. Dahil hindi po mukhang pagpapala ang Diyos. Pag sinusunod tayo sa Kanya, para lang pagpalain tayo. Rather, Jesus will always call us to a right priority, right direction. At alam niyo po sa buhay ng tao, pag ang buhay mo po ay nasa tamang direction, ito po yung magdadala ng tamang pagpapala. Right? So therefore, we must pursue priority laban po sa prosperity. Meron pong 5 discipleship principles na pwede tayong makita, and then I will share dun sa dulo kung ano pa yung mga bagay na pwede nating malaman about the call to discipleship. The 5 discipleship principles of Jesus, number 1. First, according to this passage, Jesus calls the willing. Jesus calls the willing. Jesus did not necessarily call the greatest, kasi hindi naman tayo great eh. He did not call the smartest. Hindi rin ako matalino. He did not call the best looking. Mas pogi pa po kayo sa akin. He did not call the strongest. But He always called the willing. Alam nyo, maraming magaling. Maraming mahusay. Maraming magaling mag-isip, magdiskarte. Maraming magagawa eh. Ang tanong ho doon, willing po ba tayong sumunod sa Kanya? You see, no? Ang ganda ho na itong paalala no, na ang tinatawag ng Diyos, hindi ho yung talented eh. Ang tinatawag ng Diyos yung alam niyang susunod sa Kanya. Are you willing to obey the Lord? Dahil kahit ganong galing ho na meron po tayo, kahit punong-puno tayo ng abilidad, the best ability is availability. Amen po ba doon? Notice, ang mga taong ito, ang mga mamang ito, yung mga ordinaryong mangingisda lamang. Wala hong masyadong significant o mahalaga sa kanilang buhay until Jesus calls them and they responded. You know, ang buhay mo ay magiging ordinaryo lamang hanggat hindi mo pinakikinggan at hindi mo tinutugunan ang panawagan ng ating Diyos. Life will become ordinary when you keep on rejecting the call of Jesus to follow Him fully sa buhay po natin. At alam niyo, pag ang buhay po natin ay ordinaryo, what's wrong with that, pastor?
Gusto ko nga ordinary lang ako eh. When your life is ordinary, you will try your best to live and to become an extraordinary. You will search for significance to the wrong places with the wrong people. Didikit ka sa mga tao, makiki-associate ka dito. Alam niyo po, ang mapabilang sa grupo nila at mapicturan, ang malaman na ako'y taga doon, it brings significance sa buhay mo eh. Hanggang darating yung panahon, hindi ka na nila gusto dahil meron na sila nakitang kapalit. You know, your life will become extraordinary when you answer the call of Jesus to follow Him. At alam niyo po, sa church na to, meron pong nagsuggest po sa akin, Pastor, alam niyo po, pag ginawa niyo ho ito, pag ginawa niyo po yung video na to, yung post na to, tatalon-talon ho kayo tapos bigla hong sisigaw kayo, ilalapit yung mukha ninyo, I think magbo-boost po ng followers ang inyong social media platform ng Zion Christian Fellowship Baliwag. Pag ginawa niyo ho ito, lalago po, dadami ang followers po ng church ninyo, sisikat po ito sa social media at talaga pong gagaling po kayo sa mata ng iba. Saka Pastor, by the way, isang bagay pa po, very important, baguhin niyo po yung message niyo. Huwag masyadong matindi. Huwag masyadong malalim sa kasalanan. Huwag mong pakakadiinan ng mali. Mag-preach ka ng maganda at mabulaklak. Maraming susunod sa iyo. At ka-share-share po yan. You know, I'm just thinking, I don't need a lot of followers in order to change my message, God's message. I would rather preach the right message kahit gaano kasakit ito, in order to attract the right follower of the Lord Jesus Christ. Hindi natin kailangan ng maraming follower na peke at ang gusto lang nilang marinig, yung gusto nilang marinig galing sa bibig ng pastor. I will preach the word of truth kahit masakit. Kasi ito yung kailangan mong marinig, hindi yung gusto mong marinig. Because I'm not after a big follower. I'm after the right kind of follower who will truly follow Jesus no matter what. Amen? And the question is this, are you the right follower of Jesus? Baka po may time po nagsasawa na ho kayo sa akin o sa Word of God. It's okay. Because God wants to attract the right kind of follower. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. You know, when you answer the call of Jesus to discipleship, Jesus will make your life beautiful, meaningful, and worth living. Sumunod ka lang. Makikita mo ang kaibahan ng kasiyahan ng mundo sa kasiyahan at fulfillment ng pagsunod sa ating Diyos. Parehong pagod, pero iba ho yung pagod na alam mong naging pagpapala ka sa Panginoon at sa ibang mga tao. Amen? Ang kapangyarihan na dala-dala ng mga ordinaryong mangingisda na to, ang nagbigay sa kanila ng significance. At yun din po ang kapangyarihan na ibibigay ng Diyos sa mga taga-Zion Christian Fellowship Baliwag kung totoo at lubos tayong susunod sa ating Panginoon. Ang tanong ho ngayong umaga na to ay, are you willing to answer His call and follow Him? Handa po ba tayong sumagot? Handa ba nating tugunin ang panawagan ng Diyos ng pagsunod sa Kanya ng buo? Acts 4 verse 13 says, these are the disciples pass forward nung sila po ay na-disciple na ng buo talaga ng ating Panginoon. Sabi dito, when they observed the boldness of Peter and John, grabe no, dating mahiyain, dating mga palpak, pero nung sila ay sumama na kay Jesus at patuloy na sumunod na kay Jesus, binago sila ni Lord. Sabi dito, when they observed the boldness of Peter and John and realized that they were uneducated and untrained men, they were amazed and recognized that they have been so good in preaching because they have been with Jesus all the time. Alam niyo, yung galing mo, hindi naman magmumula sa sarili mo eh. Ang galing mo magmumula sa taas, sa Diyos na sinusunod at pinaglilingkuran mo. Basta malinaw ho sa iyo ang iyong sinusundan, magiging madali ho ang iyong paglilingkod sa ating Panginoon. Discipleship is a call to follow Jesus, not to people. And this is a very powerful reminder kasi baka mamaya nagdi-disciple po tayo, but we're drawing people towards us, not to Jesus. I always remind our leaders,
May mga time po na hindi lang po encouragement, minsan may correction. At minsan po ako mismo nagsasabi, baka magsawa na sila, baka magalit na sila sa akin. It's okay because I'm not drawing them to me, I'm drawing them to the Lord. When I correct them, they become better and they serve better for the Lord, not for me. So don't be afraid sa correction. Kasi we're not drawing people para mapalapit sa atin. Na yung alyansa po ay parang mas matindi pa sa tao kaysa sa Diyos eh. Yun po yung problema natin eh. Dapat po baliktad, ang alyansa ho ng isang tao ay mas matindi dapat sa ating Diyos kaysa po sa kanyang kapwa. Ano po ang ibig sabihin ng discipleship sa Tagalog? Kung willing ka, may igagaling at magagawa ka pa na kakaiba. Do you want to do something extraordinary na hindi mo pa nagagawa, na magdadala at magbibigay sa iyo ng fulfillment? Sumunod ka sa ating Panginoon. If you are super talented and you think God is going to use you because of that, you're wrong. If you are untalented and you think that God can't use you, you are wrong again. Hindi sa galing yan eh, kundi nasa sa pagsunod yan sa ating Panginoon. It's not about us. It's all about Jesus. At alam niyo po, if you are willing to follow Jesus, God can do supernatural things in your life, in your family. As you take care for other people, the Lord will take care of your family. Pangalawa, Jesus is the one who calls. Hindi lamang po tinatawag ng Panginoon ang mga willing, pangalawa, ang Diyos mismo ang tumatawag sa atin. Hindi si pastor. Jesus is the one who initiates the discipleship process. He calls us. Kung mapapansin niyo po yung binasa nating talata kanina, hindi naman po ang mga disipulo ang naghahanap kay Jesus eh. Kasi hindi nga sila interesado. Busy po sila sa kanilang trabaho, busy sila sa kanilang pinagkakakitaan. Wala silang time sa ating Panginoon. Pero according to this passage na binasa natin kanina, si Jesus po ang naghanap sa kanila at ang Diyos po ang tumawag sa kanila. You know, sa mundong ito, lahat po tayo may struggle, lahat po tayo may mga heartaches, may mga pains, may mga offenses. Ano po ba ibig sabihin ng offenses po? May mga time, even when we were young, even ngayong adult po tayo, hindi po sa lahat ng panahon nasasali, napipili po tayo o napapabilang tayo sa isang grupong gusto nating kabilangan. Yun nga lang pong malaman natin na hindi tayo invited sa ganitong okasyon, nakakasakit po yun, lalo na kung alam nating kaibigan po natin ito na nagdiriwang. You know, there will come a time in our life that we will be offended even with our friends. They will betray us. Kahit po yung tinuturing mo na kaibigan, kung ituring mo pero ang turing pala sa iyo, hindi ganon. Amen? But let me say this, mga kapatid. When nobody wants you, Jesus is calling you. He is speaking on you. He is trusting you. Listen, Jesus is calling you and He wants you to become on His side. Sa mga panahon na hindi ka pinipili ng iba, pinipili ka ng Diyos. At hindi mo dapat tanggihan ang panawagan ng ating Panginoon. Jesus initiates the call, He empowers the call, and He will sustain the call. John chapter 15 verse 16 says, hindi kayo ang pumili sa akin, pero kayo ay pinili ko. Wow, no? Sa milyong tao, no? Yun na lang po, no? Sa milyong tao, na nasa mundo, milyon ba tayo? Hindi na tayo milyon eh. Bilyon na tayo, tama? Isa ka sa tinawag ng Panginoon, pinili ng Diyos na makilala mo siya at maglingkod ka sa Kanya. It's a great honor and privilege na piliin ka ng Lord. In this life na kung saan ang mga tao ay pipiliin lang nila yung gusto nila, pipiliin nila yung maganda, yung pogi, walang kapintasan, pipiliin nila yung may kayamanan. Sa panahon na kung saan namimili ang mga tao para piliin ka, merong isang Diyos na hindi ka pa nabubuhay, pinili ka na, minahal ka na, at namatay siya para sa iyo. At tinatawag ka niyang sumunod sa Panginoon. Amen? Kaya pag iniisip mo, ganito lang po ba ang Christian? Papasok sa church, uuwi? No, no. Hindi po ganun ang Christianity. Ang Christianity po, it's all about being thankful and grateful na may pumili sa Diyos. Na pinili tayo ng Panginoon. Na hindi ka nagmamadali. Bakit pinili ka nito eh? Minahal ka niya eh.
And you know what? Araw-araw, lagi kang pinipili ng Diyos. Di ba may kanta tayong palagi? Laging sinasabi ng Panginoon, anak, palagi pipiliin kita kahit kanino man, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Amen po ba doon? And I hope, yun din po yung desire ng puso natin ngayong umaga na to. Lord, pipiliin kita lagi. Mamahalin kita at paglilingkuran kita. At ang sabi po dito, pinili tayo ng Diyos. Hindi lang tayo pinili, in-appoint po tayo, nilagyan tayo ng posisyon ng Panginoon. Binigyan tayo ng karangalan ng dating madungis, makasalanang buhay na meron po tayo, nilagyan ng Diyos ng karangalan, dinamitan niya ng katuwiran. In order for us to produce fruit, and that our fruit should last or remain, so that whatever you ask the Father in my name, He will give you. Is it possible? Ang dami natin pinagpipray kay Lord, pero hindi pa ho niya tinutugon. Bakit? Kasi hindi ka pa tumutugon sa kanyang panawagan ng matagal na matagal na. Nagdidemand tayo kay Lord, Lord, please answer me. Please answer me, sabi ni Lord. When will you answer me? When will you answer me, anak? Matagal na kitang tinatawag. Kailan mo ako sasagutin? God calls us to follow Him. Number 3. Hindi lang po niya tayo tinawag, dahil willing po tayo, tinawag po tayo ng Diyos para sumunod sa Kanya. Ang sabi po dun sa verse 19, follow me, He told them, and I will make you fish for people. Follow me. No, hindi po sinabi ni Lord, worship me. Hindi po siya self-centered, hindi po siya Diyos na ang kailangan po niya ipagsamba lang natin. No? You know, sa Greek mythology, ang lakas ng mga Diyos-Diyosan nakasalalay sa pagsamba at panalangin ng mga normal na tao. Kaya pag humihina ang pagsamba at pag-aalay ng sakripisyo ng mga tao during the time po, nung unang panahon, humihina din po sila Zeus, sila Athena, humihina ang kanilang lakas. Bakit? Ang lakas po nila nakasalalay sa pagsamba, pero ang lakas ng ating Panginoon, wala hong sinasandalan, walang sinasandigan. Hindi niya tayo kailangan para siya maging Diyos. Dahil kahit wala pa tayo, Diyos na po siya. Pero hindi tayo magiging tao kung wala ang Panginoon sa ating mga buhay. Jesus don't need us. Pero isang bagay ang totoo, we need Jesus. We can't live our life without Jesus. We can't make it in our family pag wala ang Diyos sa buhay natin na aagapay. At ang panawagan ng Panginoon sa atin dito ay sumunod tayo sa Kanya. Follow me, and I will make you fish for people. You know, ang original word ng salitang disciple means follower. If you say that you're a disciple of Jesus, you follow Him. Alam niyo po, meron pong nag-alok sa akin, sama kayo dito, pastor, no? Sabi ko, ano bang grupo yan? Sabi niya, pag ginawa niyo po ito, pastor, may mga connection po ito. Talagang makakatulong sa iyo ito, pastor. Magiging mabilis ang mga transaksyon. Sabi ko, no, I'm okay. Mas matindi ang backer ko, ang ating Panginoon. I know that if I follow Him fully, the Lord is more than enough kahit sa maraming mga tao. Sapat ang Diyos. The heart of being a disciple of Jesus is being a follower of Jesus. Hindi mo matatawag ang sarili mo na totoong tagasunod ni Kristo kung may mga bagay sa buhay po natin na hindi natin sinusunod na sinasabi ng Panginoon na gawin po natin. To follow Jesus does not mean to walk behind Him. Hindi lang ho ito basta mag-church, magbasa ng Biblia, dumalo, paminsan-minsan. To follow Jesus is to go to the way He is going. To do the things that He does and to act the way He acts. Kaya, madaling malaman kung totoong disciple ka ni Jesus o ordinaryong Christian ka lang. Kasi ang totoong disciple ni Jesus, very obvious, kamukha ni Jesus mag-isip, kamukha ni Jesus mag-prioritize, kamukha ni Jesus maglingkod, kamukha ng ating Panginoon magmahal. Obvious ang disciple ni Jesus. Ang totoong disipulo ng Panginoon ay hindi po natutuwa, hindi nakukontento na wala siyang ginagawa para sa isang Diyos na nagmahal sa Kanya na matindi. Naalala ko po, nung ako po ay batang pastor, meron po ako na-share ng gospel, matanda na po siya. Iyak po siya ng iyak kasi siya po isang talagang devoted sa kanyang religion. Sabi nga, sarado kandado. Tapos nung nakilala niya ang Panginoon, iyak po nang siya iyak. Tapos sabi niya, Pastor, sabi ko, bakit po kayo iyak ng iyak na? Dahil po tinanggap niyo si Lord. Nakakaiyak po talaga eh. Alam niyo po sabi niya, kasi po, Pastor, biruin niyo po.
Sandali na lang yung buhay ko, kukunin ako ng Panginoon. Bakit ngayon ko lang siya nakilala? Ngayon pa lang ako babawi sa Diyos na nagmahal sa akin na matindi. And you know, most of us here ay mga bata pa. Bata tayong nakakilala sa Panginoon. May lakas pa po tayo. May oportunidad tayo. Nilagay tayo ng Diyos sa mga posisyon, pedestal na malaki ang magagawa natin para sa Kanya. At ang tanong ho dito, ano po ang ginagawa natin para sumunod sa ating Panginoon? But you know, we can create our own history kung magkakaisa tayo. Kung ang bawat isa sa atin dito ay maninindigan at magpapakadisipulo po talaga, ang laki ng magagawa at mararating ng Zion Christian Fellowship Baliwag kung marami tayong aabutin para sa ating Panginoon, maraming makakilala sa ating Diyos. Tanungin mo ngayong katabi mo, are you following Jesus? Nung sinabi ng Panginoon sa mga disipulo, follow me. Did you notice, no, hindi niya sinabi kung saan siya pupunta? Did you notice, hindi niya sinabing, follow me, I'm going there eh. Hindi po niya sinabi. Kaya ang tanong ho ngayong umaga na to, where is Jesus going? Where do I follow Him? Kung sinasabi ng Panginoon, sumunod kayo sa akin, saan po ba tayo pinasusunod ng Panginoon? Ito po yung sagot. Jesus is going to the places wherein He will love other people, wherein He will heal other people, wherein He will help other people, He will teach other people, and Jesus is going to accomplish the mission that the Father has sent Him to accomplish. Alam niyo, exciting sa buhay, ang exciting po na trip o biyahe, yung hindi mo alam yung activity o preliminaries. Yung naghuhula ka, ano po bang gagawin dito? For me, that's the greatest adventure. Sino dito yung niyaya ka? Tara, sama ka. Saan ba tayo pupunta? Pupunta tayo doon. Ano ba gagawin natin? Malalaman mo na lang. May excite ka. At nung sumama ka, may ginawa kayo, kung ano man po iyon, whether it's beach or mountain, nagulat ka, wow! Hindi ako makapaniwalang kaya kong gawin yon. Hindi ako makapaniwalang magagawa ko po yon. And same din po pagdating kay Lord. Na ang panawagan sa ating Panginoon, hindi po predictable na ganito gagawin. Punta ka sa youth. Alam na namin kung anong gagawin dyan, Pastor. Magpipray, worship na. Hindi ho ganun ang nangyari at pinagawa ng Panginoon doon. Maraming brinig si Lord ng mga strongholds sa family. Maraming kabataan ang nag-open sa kanilang mga pinagidaanan sa buhay. Maraming hinilang Diyos eh. All we see is program but we don't see the plan of the Lord. Pag ang tinitingnan natin, programa lang, nakakasawa yan eh. Paulit-ulit lang po ginagawa. I hear this sometimes sa isang Christian, hindi na ako sumasama sa mga activity ng church. Why? Paulit-ulit lang naman yun eh. You know, hindi po paulit-ulit ang isang bagay na alam mo ang Diyos ang kumikilos. Kasi ang Diyos hindi nag-uulit ng himala. Ang Diyos ay laging bago pag kumilos at gumawa. Kahit kahapon sa young professional eh. It's just a plain recreation. Pero again, kumilos uli ang Panginoon. But the question is this, are you there when God works? Were you able to witness how God works? Because the thing is this eh, every time you're there, hindi lang silang nabibless eh, you're also being blessed and you're also being ministered. Parang ganito no, sino dito may baby? Baby. I had a counseling kanina, last week pala, taga saan sila Mara? Hong Kong, taga Hong Kong sila. Uwi sila dito. Sabi po, Pastor, ang sarap pong buhatin ng baby. Sino dito may baby? You know, laging iniisip ng mga baby is this, no? Love talaga ako ng papa ko. I need the hug and the embrace of my parents. Right? Pero sabi ng isang parent, ang hindi nila alam, Pastor, ang hindi alam ng mga anak namin, na tuwing binubuhat namin silang naghihil sa amin, silang nagpapalakas sa amin, silang nagbibigay sa amin ng assurance na walang imposible sa buhay, matutuloy, makakaya, hanggat may pagmamahal kami sa aming mga anak. We think that our child needs us, but actually, we need them more than they need us. Amen? Palakpakan niya po natin ang ating mga pamilya. Amen? When Jesus calls us, He calls us to follow Him, which includes learning from Him, imitating Him,
and submitting to His plan for our lives. Pag tinawag tayo ng ating Diyos, hindi ho ito patungkol sa isang programa eh. Patungkol ho ito sa habang ginagawa mo ang mga bagay na pinapagawa sa iyo ng Diyos, unti-unti kang nagiging kamukha ng Panginoon. Yung puso mo ay nagiging kapareho ng puso ni Lord. You learn to understand people. You don't avoid them. You learn to embrace even the worst. So it's not about the program. It's all about the transformation na dinadala every time you follow Jesus. Nung kami po'y dumalaw sa Cribs Foundation, ito po'y isang foundation po na may kinalaman po sa pagkupkup ng mga abandonadong bata, mga batang iniwan sa simbahan, talagang nakakaiyak po sila, no? And we always encourage for you, sometime yung iba po, if you want to adopt a child, it's a big help para sa kanila. Kasi 30 babies lang po ang kailangan nila, hindi nila kayang i-afford lahat. At kinuwento ko na ho sa inyo kung ano po ang sitwasyon ho doon, no? Alam nyo, nung in-interview po namin sila, because it's one of our group report, research paper sa Transformation Theology, tinanong po na, we found out that these social workers are very high in education. They could have served sa labas na mas mataas yung sweldo. Si Ma'am Fine, ang taas po ng kanyang qualification. Sabi ko, Ma'am, why serve here? Why serve here? When you could have earned sa labas na mas malaki. Alam niyo ang sagot nila? Pastor, these babies needs us. And as long as kailangan pa kami ng mga batang ito, maglilingkod kami sa kanila kahit kakarampot lang ang matatanggap namin. That's discipleship. That's becoming more like Jesus. Amen? Alam niyo yung problema ng mundong ito, ang tinuturo ng mundong ito, punta ka sa lugar na magiging masaya ka, lapit ka sa mga tao, magpapasaya sa iyo, magbibigay sa iyo ng magandang pakiramdam. Ang sinasabi ng Panginoon, punta ka sa mga lugar na mas kailangan ka, hindi yung kailangan ka nila. Kailangan mo sila. When you go to the room, like for example a church or isang gathering, dalawa po lagi iniisip ng tao. You will go to a room or gathering or event or reunion, ang isip-isip mo pagpasok mo, ano kaya magagawa ng mga tao na to sa akin? Pero kung ikaw ay kagaya ni Jesus, na may pusong kagaya ni Jesus, ang tatanungin mo sa sarili mo, pag pumasok ka sa isang gathering reunion, ang iisipin mo na tanong lagi ay, anong magagawa ko sa mga taong ito habang ako'y naglalakad papunta sa kanila? What could I do to these people? What would Jesus do? WWJD. Pang-apat, Jesus calls us to fully and immediately follow Him. Tinatawag tayo ng Panginoon na buong pagsunod at mabilisang pagsunod, agarang pagsunod. Listen to what these disciples answered when Jesus called them. Let's look at verse 20 and 22. Sabi dito, immediately, they left their nets and followed Him. Verse 22, immediately, they left their father and followed Him. You know? Jesus is not saying that para makasunod ka kay Lord, iwanan mo yung pamilya mo. That's not what Jesus is talking here. Ang point po dito sa verse na to, ang hermeneutics po o explanation ng talatang ito, may mga bigay ang Diyos sa atin na regalo na ginagamit nating hadlang at dahilan para hindi totoong makasunod sa Diyos. For sure, they did not leave their father. They did not cut ties. Bumalik pa rin sila. Dumadalaw pa rin sila. Ang tinutukoy po sa talatang ito, ang isang prinsipyo na ginagamit nating dahilan yung very pressure, very gift na bigay ng Diyos sa atin para bigyan ng rason na hindi tayo pwede dyan, hindi ko magagawa yan. You know, we keep on praying for work, blessing, promotion, business, and this and those and that. But when those things arrive and come into our life, wala na, itsapwera na ang Panginoon. Nakakalimutan na po natin ang Diyos na hiniling nating pagpalain at bigyan tayo ng mga pagpapalang yon. Amen? Peter and Andrew left their nets and their business behind and followed Jesus. James and John left their father and their business in order to follow Jesus. Jesus called them to follow Him fully and immediately. No, you know, lagi ko nung sinasabi sa mga leaders natin, no, because I discipled them, huwag kayong mag-aspire masyado ng matindi, ng malaki. Pastor, hindi po ba yan yung pinagpipray natin, Ephesians 3:20? Yes. But be discerning. Pag-aralan nyo maigi. Kasi may mga pagpapala po na sobrang laki. Magdidiman po siya ng maraming oras at ilalayo kayo sa dati nyong nakagawi ang ginagawang gustong-gusto
at ilalayo ang puso ninyo sa totoong kahulugan ng tagumpay sa buhay. I'm not saying na huwag kayo mag-pray ng promotion. Thank you, Lord, sa promotion ng mga leaders. Kahapon po nagkwento sila, these are my promotion. No. Simple lang na pagpapala. Noong time ng pandemic, I will admit, no, natempo ako na mag-side hustle. Mag-work. Sabi ni Pastora, pag ginawa mo yan, sigurado, makakalimutan mo, mapanlalamigan mo ang isang bagay na dating mainit mong ginagawa para sa ating Diyos. Sino po dito naniniwala, dapat nakikinig talaga tayo bukod kay Lord sa ating mga asawa? Say amen. Parang mahina ata. Dapat nakikinig kay Mrs. Say amen. Yan, lakas ng ano dito, amen eh. Nandito kasi. Say amen, amen. Amen. Diba? At totoo po yun. Pwede ko pong mabalanse. Pupunta pa rin ako dito, pupunta ako doon. Pero mga kapatid, iba na ang paglilingkod na gagawin ko sa Diyos. Magiging iba ang paraan ng pagdidistribute ko ng lakas, oras. Bakit? May kaagaw na sa puso ko na dating buo sa ating Diyos. Simpleng buhay. Para makasunod tayo sa ating Panginoon. Everybody say, immediately. Sino ho dito, sawang-sawa na si Lord sa'yo? Wait lang to eh. Anak, wait lang. You know, delayed obedience is disobedience. Kahit sumunod ka sa mga susunod na araw, pero kung pinasusunod ka ni Lord sa araw na yon, alam niyo kung bakit ka pinasusunod sa araw na yon? Kasi doon ka kailangan ni Lord. Kung saan at kailan ka kailangan ni Lord, sumunod ka sa araw na yon. You know, there's a verse in the Bible that says, David obeyed God in his own generation and died. Darating yung time kasi mawawala tayo. Pero mamimiss natin yung legacy na binibigay ng Diyos sa atin. Yung hamon na sumunod sa panahon na hinihingi at kinakailangan tayo ng ating Panginoon. Tinanong po ako nung ako'y nag-aaral sa ATS sa masteral, ilan po ang subject, Pastor Albert, ang kaya mo? Dahil galing ako sa seminary sa PBIAS, akala ko po college lang po ito. Sabi ko, 6 na po kagad, ma'am. Sabi niya, pag-aralan mo maigi, dahil MA ito, yung 2 pa lang po subject, hindi nyo na po kakayanin. Sabi ko, bigla akong umatras at na-realize, oo nga no, ako'y tatay pa, ako po'y pastor, may task po sa denomination. At ang tanong po lagi ng mga kaklase ko, paano mo yan nagagawa, pastor? Sabi ko, in my generation, in my time, God is calling me. God needs me. And I will respond. I will answer. Kasi may mga panahon po ang bawat isa sa atin. Tinatawag tayo ni Lord sa panahong ito, tumugon po tayo sa panahong ito. Bakit? Para makinabang at mapagpala ang mga susunod po na panahon na pagdadaanan ng ating pamilya. Jesus wants all of us. He wants all of our devotion, all of our resources, hindi po patak-patak, all of our commitment, all of our hearts, all of our souls, all of our minds, and all of our strength. Jesus is calling us not half-hearted, but fully. But fully. Are you willing to leave something behind in order to follow Jesus? You know, back then, napakadali ho natin gawin ito dati. Ang dali nating tumugon kay Lord kahit na mahirap ang buhay. Kung kailan po mas pinadali ng technology, may mga sasakyan na, may mga gamit na, may mga online worship services na, saka po dumalang at humina ang ating pagsunod sa Diyos. But really, the question today is this: are you willing to leave something behind in order to follow Jesus? Are you willing to leave your aspiration behind? Are you willing to leave your hurt behind? Are you willing to leave your money behind? Mas malaki kita pag linggo, pastor Are you willing to leave your time behind? Are you willing to leave your friends who are distracting you behind? Are you willing to leave your stuff behind in order to follow Jesus and follow Him fully? Yung masasabi mo talaga sa puso mo, buo ang aking pagsunod sa Diyos kasi buo ang pagmamahal na tatanggap ko sa ating Diyos.
in order for us to truly be used as disciple of Jesus, He must be the priority in our lives. Panglima at panghuli, Jesus calls us to faithfulness. Hindi lang tayo tinatawag ng Panginoon ng isang pagsunod na buo, kundi isang pagsunod na may katapatan. Eugene Peterson said, ano daw po ang Christian life? Paano mo madidescribe? Paano mo maisasalarawan ang buhay Kristiyano? Alam niyo, ang sagot po niya, Christian life is long obedience. Hanggang di ka pa kinukuha ng Panginoon, long obedience in the same direction towards Jesus. Para kay Jesus lamang, wala nang iba. Mahabang pagsunod sa iisang direksyon, sa iisang goal, walang iba kundi ang ating Panginoon. Naalala ko po, at sana po, naalala nyo rin po yung kwento ko madalas, patungkol po sa isang Christian, devoted Christian na talagang hindi lumiliban pag Sunday. A-attend talaga siya. Sa kwento ho, meron siyang pet. Ang kanyang pet po ay centipede. Alam nyo ba yung centipede? Yun yung pinakamatipid na kulisap, no? Centipede, no? Hindi, centipede po. Kinakausap na, sabi niya, kaibigang centipede, mag-church na tayo. Hindi po sumasagot ang kanyang kaibigang centipede. Kaibigang centipede, malapit na yung oras, mag-church na tayo. Hindi rin, nagtampo po siya, sabi niya, ano ba naman tong centipede ko? Sa pamamasyal, kasama ko. Sa galap, kasama ko. Sa kainan, kasama ko. Sa pagpunta doon, kasama ko. Pero ngayon, mag-church na kami, hindi sumasagot. Sinilip po niya sa kwarto. Nakita po niya ang kanyang kaibigang centipede. Nagsalita, sabi niya, wait lang, nagsasapatos pa ako. Handa niyang sapatusan ang kanyang napakaraming paa para makasambalang at makasunod sa ating buhay na Diyos. Tingnan mo nga yung katabi mo kung ilan ang paa niyan. God wants us to be faithful. As we follow Him fully, He wants us to be faithful to the task that He has given us because after all, He has been faithful to us ever since. Hindi po mapalya ang ating Diyos. Hindi po siya... hindi dumarating yung time o lumilipas ang araw na siya'y hindi nagiging matapat. Laging matapat ang ating Panginoon. At dito hinihingi ng Diyos na tayo po'y maging matapat sa pagtugon sa Kanyang huling habilin. Ano po ba yon? The Great Commission. Matthew 28:19-20, pakibasa. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them everything I have commanded you, and remember, I am with you always to the end of the... Binigyan tayo ni Lord ng task eh. At ang task po na ito ay mababasa rin po natin doon sa panawagan ni Lord kina Pedro. Follow me, and I will make you fish for people. To be a follower of Jesus means to be a fisher of people. To be a follower of Jesus means to be committed to the Great Commission. To be a follower of Jesus means to be developing disciples. To be a follower of Jesus means to be faithful to His call. Tayo po ba'y tumutugon sa panawagan ng Panginoon na magdisipulo at magdisciple po ng mga tao? The main task that Jesus has given for us is to follow Him and help others follow Him. That's the main task eh. Hindi ho para sundan tayo o sundan po ang isang grupo o organisasyon. Punta kayo sa church, sumunod kayo. No, we're here to follow Jesus. He is calling us to be His disciples and to develop disciples. Sabi po ni Robert Coleman sa Master Plan of Evangelism, when will the church learn this lesson? That preaching to the masses, although necessary, will never suffice in the work of preparing leaders for evangelism. Nor can occasional prayer meetings and training classes for Christian workers do this job. Sabayan niyo po ako, ready, go. Individual women and men are God's method because God's plan for discipleship is not something but someone, and that's you. Ikaw ang plano ng Diyos. Kung gusto mong maligtas ang iyong pamilya, magdidesisyon kang dalhin ang pamilya mo dito eh. Mapapansin niyo po, ang tindi, ang sama na po ng social media ngayon. Kung dati po i-filter pa yung mga kabastusan, dati pa nga po, minabrowse po talaga ako na talagang nude talaga na nasa Facebook. Sabi ko, bakit hindi ito na-filter? Paano nangyari? Ang access po ng mga bata at ng pamilya natin
sa infidelity, sa adultery, sa kasalanan, ay it's just one click and scroll away. Hindi ka na kailangan pumunta sa lugar na yun o ganito, computer shop o bar. Kailangan mo na lang ng gadget. And you know, I'm so proud sa mga magulang dito who made the decision, dadalhin ko ang pamilya ko papalapit sa Diyos. Pipiliin at sasalain ko ang kultura na papasok sa pamilya ko. Gagawin ko silang maka-Diyos. Susunod kami sa aming Panginoon. As for me and my house, we will all serve the Lord. You know, as evil flourishes, masama talaga eh. At yung iba ho sa atin, nalulungkot tayo, sumama ang mundo. You know what? Natutuwa ako. Bakit? Habang sumasama yung mundo, hindi ako natutuwa na sumama yung mundo habang sumasama yung mundo, unti-unting nakikita ngayon ng tao ang pangailangan ng kanilang moral need to be with the Lord Jesus Christ. Amen? Unti-unti nila nakikita ang kaibahan ng panahon noon sa panahon ngayon na kailangan sumunod sa ating Panginoon. Jesus is calling us to be faithful to the task of developing disciple. And He is developing us and He is calling us to develop others. So ang bottom line mga kapatid is, Jesus is calling you to disciple. Jesus is calling you to become a disciple who will develop disciples. Yung iba sa inyo dito, bago lang. But if you will faithfully answer God's call, God can use you in a very extraordinary way. God can make you a discipler of people. And you know, discipleship is all about building three relationships. Relationship with God, relationship with our churchmates, pero hindi natatapos sa churchmates eh. Meron pa hong isang relationship sa labas na hindi pa nila nakikilala ang Panginoon. And discipleship is up into that three kinds of relationship. Build your relationship with the Lord, build your relationship with your fellow believers, but never forget, build your relationship for the lost people na wala pa sa Panginoon. So why do conquest, youth, couples? Because we want to build a relationship with the lost people who will someday become our brothers and sisters in the Lord. Amen? Now, my question for you is this. Is not a novel thing? Ito po ba isang kahanga-hanga na pangarap o parang basura at hindi dapat samahan o suportahan? No, it's a noble thing when we make disciples of all nations. This year, I would like to encourage you to faithfully follow Jesus and immediately leave something behind for Jesus. Meron pa akong hamon sa inyo sa linggong ito. Dalawang bagay. And it's a weekly challenge bago matapos ang buwan ng Marso. Number one, commit yourself to a life of discipleship. Follow Jesus faithfully. Can you do that? You know, nung nag-launch po tayo ng How to Love Your Family noong February, marami pong sumunod doon sa No Yelling 1 Month Challenge. Marami pong nagpigil sa kanilang mga vocal cords, hindi sumigaw sa bahay, hindi na inis, hindi nagalit. Kaya sabi nila, Pastor, pwede na po bang sumigaw? Kasi March na. Nasa inyo po yan. But today, the challenge is this. Will you commit yourself to a life of discipleship? You know, hindi ko kayo kayang i-check. Hindi ko kayo kayang i-monitor. Pero ang isang totoong disipulo ni Kristo, wala nang kailangan na may nagmo-monitor kasi siya lang mismo ay matapat na nasusunod sa ating Panginoon. If you know that your relationship with the Lord Jesus is the most important relationship, no one should monitor you or check you to do that kind of relationship. Amen po ba doon? Si W.H. Auden, sa kanyang librong The Age of Anxiety, this is our dilemma or problem. Sabi niya, we have this modern Western obsession with, I'd like to find myself. I like to find my real self. Bakit mo? Saan mo ba niwinala ang self mo? At ang sabi po niya, this kind of obsession is the miserable finding or discovery of wicked self and how interesting my self obsession I am. Iwanan ko muna kayo dyan, hanapin ko lang yung sarili ko. Alam nyo, pag mayayaman daw po ang mga tao, pag may pressure, pag may problema, pag may kaya, anong gagawin? Nagbabanding, naggagala, pupunta sa lugar para mag-staycation. Tayo mga walang pera, anong madalas na nangyari? Kaya mo yan, sis. Mabuti ang Diyos. Anong banding? Wala kang pambanding kaya tapikin mo na lang yung balikat mo at sabihin mo,
Kaya mo yan. You can do all things through Christ. This is our problem. We keep on looking for ourselves. Our lost self. Alam niyo bakit ligaw ang sarili natin? Kasi hindi natin to binigay sa talagang nagbigay sa atin ang ating Panginoon. Sabi ni C.S. Lewis, if you will just give up yourself to God, you will find your real self. If you will lose yourself for Jesus, you will save yourself with Jesus. If you will submit to death, the death of your ambition, the favorite wish every day, and death of your whole body in the end, if you will submit with every fiber of your being, and you will find eternal life, if you will keep back nothing, tingnan natin yung next slide, because nothing that you have not given away to Him will ever be really yours. Pag di mo binigay yung meron ka at lahat ng meron ka sa ating Diyos, hindi talaga sa'yo yun. Kaya madali siyang mawala, madaling maagaw ng kaaway, kahit yung identity natin. Nothing in you that has not died will ever be raised from the dead. Ang isang bahagi sa buhay mo na hindi po namatay, hindi kayang buhayin ng Diyos. In other words, hindi isinuko, hindi isinakripisyo sa ating Panginoon. Look for yourself and you will find that in the long run, you will only find emptiness, hatred, loneliness, despair, rage, ruin, and decay. But if you will look to Christ, you will find Him. And ito exciting. When you find Jesus, you will also find what you have been looking for. Because everything that you're looking for yourself is in Christ already. Give yourself fully to our Lord Jesus Christ. Sabi nila, Pastor, kasi po ang discipleship manipulative yan Kinokontrol ka ng tao No. Discipleship is not just a matter of bending your will to Jesus' will. It's melting your heart to a new shape. Na matagal na hinubog ng mundo, kaya hindi mo nakilala ang sarili mo. A disciple is not someone who simply sets a new priority. A disciple finds a new identity, a true, faithful, and full follower of Jesus. I don't mind na maging kakaiba sa marami kung ang identity at pagkakakilalan ko ay patungkol kay Jesus at hindi patungkol sa ibang mga tao. Pangalawa at panghuli, contemplate your call to discipleship. Help others follow Jesus. You know, you cannot lead people to fully follow Jesus if you're not a follower first of Him. If you're not faithfully following Jesus, kung hindi mo alam yung salitang fully at immediately, you can never teach it to other people. Kahit sa anak natin, kahit sa ating mga pamilya, hindi nila kayang gayahin ang isang bagay na hindi po natin dala-dala. Contemplate. Pay the price for following Jesus. If you're not a follower of Jesus, I want you to know how you can follow Jesus today. Make Him your Lord and Master sa buhay mo. Alam niyo po, every disciple must be a Christian first, but sad to say, not every Christian is a disciple of Jesus. Lahat Kristiyano, pero hindi lahat totoong tagasunod ni Kristo. Totoo ba maraming Kristiyano, maraming bisyo? Kung kailan pa po naging Kristiyano, saka po binigyan ng rason ng bisyo. Kaya minsan po mas maniniwala ka pa sa hindi nag-church kaysa doon sa nag-church. Bakit? Ang daming bisyo. Hindi nagbabago ang buhay. What is unique to Christianity? The uniqueness of Christianity is not our religion. The uniqueness of Christianity is the changed life. Yung nagbabago tayo kahit hindi tayo madaldal, hindi tayo madunong, hindi tayo matalino, pero yung buhay natin nagsasalita. Ang isang uniqueness ng Christianity, pag dumarating tayo, nagbe-behave sila. Hindi sila nagwawala. Amen? Pag dumarating yung presensya mo, naaamoy nila yung amoy Jesus. Hindi amoy kasalanan. At ang isang test ng totoong Kristyanismo, gusto niyo po malaman? Hindi sa labas, sa loob ng tahanan. Dahil ang mas nakakilala sa iyo ang makapagsasabi kung totoong may nagbago sa buhay mo. Amen?
bumalik pa rin po kayo sana next Sunday. Kasi next Sunday, mas matindi pa po yung preaching. Dahil ang pagsunod kay Lord ay patindihan talaga ng pagbabago ng buhay para sa isang Diyos na nagmahal para sa iyo at sa akin. And you know, when you change your life, it makes you better. I'd like to end on this story. Si Stephen Olford ay isang anak ng missionary from Angola. At ang kanyang pamilya ay talagang buong naglilingkod sa ating Diyos. Ang kanyang ama ay si Henry Olford, pero si Stephen Olford, kumabig ng kaunti at sinabi niyang, I don't want to live a life like that with my parents. Naglilingkod sa churches, umaabot sa mga tao. Ayoko maging ganyan. Corny ang pagiging disciple. Corny ang pagiging Christian. Kaya mula sa Angola, siya po'y lumipad papuntang England para mag-aral ng mechanical engineering. Can we show that picture? Stephen Olford. So he went to England to pursue a career of becoming a mechanical engineer. So one time nang siya po ay malapit na graduate, naka-imbento po siya, nakabuo po siya ng isang carburetor. Ang carburetor po ay kinakabit sa motor, pampabilis, pampalakas po ng revolusyon at takbo. Kaya sinubukan po niya itong i-drive, sinubukan po niya itong patakbuhin na wala siyang kasama. Sa isang masukal na daanan, na bihira pong dumaan ng mga tao, pinaandar po niya ito na matindi hanggang he got an accident. He was left unconscious sa road. And you know what? He was there on the road for almost a week. This is a true-to-life story. Isang linggo ho siya nandun. Siya po'y naaarawan, siya'y nauulanan, hanggang nung siya'y nakita po at natagpuan. Dinala siya sa ospital. He accumulated a severe pneumonia. At alam niyo, sabi ng doktor, kahit ang Diyos, hindi ka kayang iligtas. Stephen Olford, you have 2 weeks to live. Grabe po yung iyak niya talaga. Sobra yung iyak niya. He was there on that hospital bed for almost 3 months. At during that time, nung panahon iyon, wala pa po yung telepono, wala pa yung text, wala pa yung chat. Telegrama pa lang, hindi alam ng kanyang tatay at nanay na missionary doon sa Angola, may nangyari sa kanyang masama. Basta, nagpadala lang sila ng telegrama, kaya lang sa sobrang tagal, inabot po ng buwan bago makarating sa kanya. Kaya nga po, yun na yung nangyari, may aksidente na. Pero yung telegrama pa lang yun ay pinadala bago pa siya maaksidente. And you know, anong laman ng telegrama? Para siyang kinausap talaga ni Lord eh. At ang sabi po ng kanyang ama, Henry Olford, Stephen Olford, ano man ang ginagawa mo ngayon? Ano man yung hinahabol mo sa mundong ito, let me just remind you, anak, that only one life, and soon it will be past. Only what's done for Christ will last. Isa lang ang buhay mo, anak. At iyan, ililipas din at mawawala. At ano man ang ginawa mo para sa Diyos, ay isang mga bagay na magtatagal at hindi kayang kuhanin ng sino man. Kaya umiyak po si Stephen Olford, sabi niya, Lord, 2 weeks? He repented, he asked for forgiveness, lumuhod po siya kahit hirap na hirap siya doon sa kanyang hospital bed, at nanalangin po siya, Lord, buhayin mo naman po uli ako. Dagdagan mo naman ang buhay ko, Lord. Susunod ako sa iyo. At ito po yung famous prayer ni Stephen Olford doon sa hospital na yun sa England. Lord, nanalo ka at natalo ako. You have won and I own you as my King of Kings and the Lord of Lords. And Lord, if you will heal my body today, I will serve you anywhere, anytime, at any cost. 2 weeks po ang taning ng kanyang doktor, pero noong 2004, doon pa lang po kinuha ng Panginoon si Stephen Olford at the age of 85 years old. Pinagpala, biniyayaan ng mas mahabang buhay, pinalakas, at ginabayan ng ating Panginoon. Alam niyo, sa sobrang tindi at impact ng kanyang ministry at legacy, may quote po si Billy Graham sa kanya. The great Billy Graham, sabi niya, Stephen Olford is the man who most influenced my ministry. I am Billy Graham today because of Stephen Olford, who committed and decided to follow Jesus. Think again, mga kapatid, what would be your legacy pag kinuha na tayo ng Panginoon? Ano yung maiiwan at maaalala ng tao na magtatagal at sasabihin nila, tatak, disciple yan. Tagasunod ni Kristo. Let's all stand for a prayer.
Habang tayo po'y nakatayo, may panawagan ng ating Diyos, no? Is it possible na kaya po wala ng space si Lord sa buhay natin? Walang espasyo ang Diyos para tumugon tayo sa Kanya, ay dahil punong-puno tayo ng sarili natin. You know, today, my prayer for each and every one of us is that we will pray, Lord, more of you and less of me, Jesus. Can we just sing this song? And then we will have an altar call and then we will do our communion. Pero habang kinakanta na po natin ang awit na ito, pwede na po natin i-distribute ang ating communion. Let's lift our hands to the Lord, to the one who gives His life for us fully at the cross of Calvary. Wakes me up and gives me life. You are the air that I'm breathing in. You are always there for me, oh God. There's nothing that I Oh, lift your voice to could Jesus. ask Lift your for. hands. I want more of you and less of me in my life. I want more of you and less of me in my life. 'Cause you love me, Lord, more than I could ask for. That's why I long for you. You embrace me, Lord, embrace me with your mercy. Oh, I am in love Purihin mo ang Panginoon. with you. Sambahin mo ang Diyos na nagmahal sa iyo. Patuloy na tumatawag sa iyo. Nasunod sa Kanya. Hallelujah. You touch my heart and change my life. In your mercy I found my peace. You died for me and set me free. In your suffering you gave me life. I want more of you and less of me in my life. I want more of you and less of me in my life. 'Cause you love me, Lord, more than I could ask for. That's why I long for you. You embrace me, Lord, embrace me with your mercy. Oh, I am in love with you. Oh, I am in love with you. Oh, let's sing. I want more of you, Jesus. I want more of you and less of me in my life. I want more of you and less of
'Cause you love me, Lord, more than I could ask for. That's why I long for you. You embrace me, Lord. Embrace me with your mercy. Oh, I am in love with you. Marami sa atin minsan nagtatanong, Lord, why do I lose hope when I needed it the most? Lord, bakit mas madali sa akin ang ma-discourage kaysa ma-encourage? Why do I lose faith? And it's easy for me to doubt. You know why? Because the space that Jesus should be consuming in our life is already full. Sometimes we don't give Jesus the space that He needed in order to fill us with faith, with hope, with encouragement. Kaya alam niyo po, pag pakonti ng pakonti ang espasyo ng Diyos sa buhay po natin, makikita mo madali tayong ma-discourage, madali tayong malungkot, madali tayong magalit, madali tayong mapuno. But when you give Jesus a lot of room in our life, He can move. He is in charge. He is in control. And He can bring back the happiness, the joy, the peace in our family. At alam natin, isa sa pinakamagandang prayer ngayong umaga na to, Lord, help me to decrease so that you might increase in my life. Come on, can you just close your eyes and say that prayer to the Lord ngayon? Lord, help me decrease so that all the more you will increase in my life. Lord, ito po ang dalangin namin ngayong umaga na ito. More of you and less of us. To the Lord who gave His all, to the Savior who died on the cross for me, to my Lord and Master who deserves my time, my life, my treasure, to you be all the glory and the praise, and all the people of God say, Amen.